At babasahin po natin ang talatang ito mula sa Jeremiah 31 to 34. The days are coming, declares the Lord, when I make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and remember their sins no more. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Ang ating susunod na pag-uusapan ay ipapakilala ko po sa inyo ang New Covenant. Sabihin nga po natin, New Covenant. Alam niyo po, maraming nakakapakinig ng bagay na ito at kalimitan ay akala nila ay alam na nila at nandoon na sila. Pero kapag tinignan ninyo yung pamamaraan ng kanilang pagpapatakbo sa kanilang mga iglesia, mga pagtuturo, ay makikita ninyo na kundi wala silang kaalam-alam sa katotohanan ito, ay pinaghalo-halo nila ang mula doon sa Old Covenant at sa New Covenant. At mamaya ay maunawaan natin kung bakit hindi dapat gagawin ang bagay na ito, sapagkat yan po ay napakadelikado. Nais kong magpasimula sa pagpapaalala sa inyo ng dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Pero bago yon ay nais kong sabihin sa inyo na ang Panginoong Jesucristo, nang siya ay naparito, it was with many reasons or mission. Marami siyang gagawin. It was with a multitask mission. At yan po ay ipapakilala ko sa inyo. Pero bago po yon, nais kong sabihin sa inyo na ang Panginoon Jesucristo ay hindi po naparito para magtatag ng relihiyon. Ano ang relihiyon? Ang relihiyon ay pamamaraan para sana ibalik tayo sa Diyos. Pero isa lang ang relihiyon na tama. Re means again, liho means to tie, na ang ibig sabihin ay ibabalik tayo sa Diyos upang ibalik ang ating relasyon sa Kanya, yung ating bond sa Kanya. That is religion. Hindi naman masama yan, kaya lang alam natin na sa ating kapanahunan ay napakarami na nito. At yan ay nagbibigay sa atin ng babala sapagkat sinabi ng Panginoon, I am the only way. I am the way, the truth, and the life. He is the only way. He is the only mediator between God and human. At anumang relihiyon na hindi talaga itinuturo ang Panginoon na siyang tanging kaligtasan at ibinibilang ang kanilang mga grupo, samahan, founder, na paraan para sila'y maligtas. These are all deceptions from the devil. Napakarami yan sa ating kapanahunan. Lahat sila ay umaangkin na dahil sa kanilang founder, na dahil sa kanilang grupo, na dahil sa kanilang denominasyon, sa kanilang relihiyon, sa kanilang iglesia, ay sila lang ang tama. Alam niyo, kapag kaya ang focus ng mga grupo ay nawawala yung mensahe na ang higit na mahalaga sa Diyos ay hindi ang grupo-grupo, kundi ang pamumuhay ng tao. Malala niyo yung sinabi ko kanina? Na kaya gumawa ang Diyos ng tao ay upang palitan ang mga rebeldeng anghel sa langit na pinangunahan ni Satanas. Yan ay nakikita sa Book of Revelation. When God is going to restore everything, aalisin niya lahat ng kasalanan at makasalanan at ipapalit niya yung mga pinili niya na nagtagumpay sa kasalanan. One of the keywords of Revelation is overcome, o kaya ay victorious. Bakit?
sapagkat kailangan natin mapagtagumpayan ang sanlibutan, ang dyablo, ang ating laman, at kasalanan. Maraming nagsasabi, imposible yan. Imposible talaga sa kagagawan ng tao. Aminin ko po, dahil may lumapit sa Panginoon, what must I do to inherit eternal life? Matthew chapter 19. At nung ito ay nalungkot dahil sa sinabi ng Panginoon, sinabi ng mga alagad, who then can be saved? Sabi ng mga alagad sa Panginoon, sino maliligtas? Sabi ng Panginoon, this is impossible for man, but nothing is impossible with God. At para magawa ito ng Diyos, ay tinulungan niya tayo sa pamamagitan ng pagkakaloob niya ng kanyang banal na Espiritu. He is the Spirit of grace, ang Espiritu ng biyaya na tumutulong sa ating mga mananampalataya. Just like when Christ came as a human, ay ibinigay sa kanya ang banal na Espiritu para siya ay maging matagumpay sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. And He is our model, and He is our dictionary, and He is our example, He is our Lord, our leader, na kailangan nating sundin. Hindi natin pwedeng sabihin, imposible yan, because the Holy Spirit that was in Christ is the Holy Spirit who is in the believers. The same. Ang problema lang natin ay nasanay tayo sa kasalanan mula doon sa ating lumang buhay. Pero alam yan ng Diyos at tutulungan niya tayo. Amen? So, ang Panginoon hindi na parito para magtatag ng relihiyon. Anumang relihiyon na inaangkin niya ang pagliligtas, iwanan niyo yan, layuan niyo yan, sapagkat kay Kristo lang bilang persona ang kaligtasan. And then the Lord didn't came to put up an organization structured by human na kung saan ay sa pamamagitan ng sistema ay patatakbuhin. He didn't came to set a denomination. Marami ngayon kapag ang kanilang grupo ay lumalaki, it becomes a denomination. At kalaunan makikita nyo na parang yung denominasyon na ang tama at tagapagligtas. Hindi naglagay ang Panginoon ng ganyan. Hindi rin siya naglagay ng club. Bakit mo sinabi yan, Pastor? Sapagkat marami ngayon ang church ay parang club. Mapasaya ang mga tao, mabigyan ng protection, benefits, satisfaction. Club. Marami akong kilalang ganyan. So sa halip na mag-aral ng salita ng Diyos, hindi. Ang mahalaga sa kanila ay ma-welcome ang mga tao, mapasaya ang mga tao, mapauwi na sila'y may ngiti sa labi. That is not the church. That is a club na pwedeng gawin ng mga grupo-grupo, lalo na kung ito ay may malaking pondo. Meron pa ngayon, mga comedy bar. Alam mo rin yan? Na kapag tumayo na yung nandoon sa harapan, katulad ko, ang gagawin niyan ay mag-entertain. Comedy bar. Patatawanin. Marala ko yung kasama naming, andito yung kanyang asawa. Meron kaming kasama na, sabihin ko, pulis. At siyempre, dahil pulis ay minsan ay sumasama sa mga gawain ng simbahan, dahil nakakapakinig sa akin, nung pinakinggan niya yung nagtuturo, sabi niya, tutunay, sabi ni Pastor, walang ginawa ito kundi magpatawa at napasaya naman lahat ng mga tao. Napasaya. O ayaw niya ng ganon? Ay di ba ganyan ang hinahanap ng maraming Kristiyano? At least sila ay masaya sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga church, kahit walang kinalaman sa nais ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ganyan ang ating kapanahunan. Naging club ang kanilang mga iglesia. Sabi ko, naging comedy bar. O kaya business. Business. Once na tumayo yung bangka, lottery ba, puro pera ang pinag-uusapan dyan. Tama? Sinong nananalo? Siyempre, kung ako yun, kung mananalo, papayag ba naman, gagawin ko yan ng paraan. Maraming ganun. Ingat kayo sa mga nagsasabing mga iglesia. Naging business na masyado. It's no longer the purpose of the Lord na nais niyang gawin sa kanyang iglesia. So the Lord Jesus Christ came with a multitask mission. Marami yan. And number one of that is to save the lost. For the Son of Man came to seek and save that was lost. And throughout the Bible, makikita natin lalo na sa New Testament,
nahangarin talaga ng Panginoon na iligtas ang tao. Iligtas saan? Sa kasalanan. You will call Him Jesus because He will save His people from their sin. At ang ginawa ni Satanas diyan ay iniligtas sila sa kanilang kalalagayan tungo sa langit. Akala ng iba, nandun na sila sa langit. Ligtas na kaagad sila. That is a deception. Sapagkat ang pagliligtas ng Panginoon sa atin sa kasalanan ay tatlong bahagdan. Inililigtas tayo sa kabayaran ng ating mga kasalanan sa nakaraan. Inililigtas tayo sa kabayaran o sa kapangyarihan ng kasalanan sa ngayon. At ililigtas tayo sa presensya ng kasalanan. That's why there are 3 words in there. Justification, sanctification, and redemption. O kaya ay glorification. Ginagamit minsan yung redemption. At kaya sa Biblia ay makikita niyo yung save, being saved, will be saved. Eh yung iba, alisin lahat yung iba. Basta yung gusto ko, yun lang sa akin. Ito na lang, ito na lang. Eh paano tayo magkakasundo mga Kristiyano pag ganyan? Choosy kayo masyado. Nagkamali ba ang Diyos nang ibigay niya ang kabuuan ng aklat na ito? Di sana binigyan na lang tayo ng iilang talata para hindi na tayo magkakagulo. Pero alam ng Diyos. At minsan ay ginagawa niya yan para itago ang mga katotohanan sa mga walang pag-ibig sa Kanya. Kanina ko pa sinasabi yan. Alam niyo, may mga basis ako dyan. Banggitin ko sa inyo ang Proverbs 25 verse 2. It is the glory of God to conceal a matter and it is the glory of a king to search out a matter. At sinabi ng Panginoon sa Matthew 11:25, I praise you, Father, because you have hidden these things from the wise and the learned. May tinatago ang Diyos. Kanino? Sa mga aral, mga matatalino, mga matataas ang ego. But you have revealed them to the little children. Kanino niya ipinapaalam? Mga payak ang kaisipan. Bakit? Kasi yun ang nais ng Diyos. So the Lord came to save us from our sins. And then, He came to establish the kingdom of God. Malala nyo, nung dumating ang Panginoon, the first time He preached, repent, for the kingdom of heaven is near. Repent, for the kingdom of God is near. And throughout the Bible, ay makikita nyo, He always speaks about the kingdom of God. Sa aklat lang ni Mateo, 55 times. Matthew, 55 times na binabanggit yung kingdom of God. At kung basahin nyo, ang Acts 1:3, Gawa 1:3, sinabi diyan na after His resurrection, He was with the disciples and spoke to them about the kingdom of God. 40 days with the disciples and He spoke to them about the kingdom of God. Nag-seminar siya, puro kingdom of God. Bakit? Inaalis ng Panginoon ang kaisipan ng mga alagad dito sa mundong ito. At inililipat niya, hey, there is a great hope in there. Sayan, sa mga ginawa ng Panginoon. To put up the kingdom of God. At yan ay nawawala na sa ating kapanahunan. Para yung mga aligtas ay mabuhay bilang pinaghaharian ng Diyos. Pakitanong nga sa katabi mo, pinaghaharian ka ba ng Diyos? Hindi pa tapos nung ikaw ay niligtas sa iyong mga kasalanan. Mabuhay ka bilang pinaghaharian ng Diyos. And then He came to establish the new covenant. Binasa natin kanina, nangako ang Diyos sa Old Testament. Hindi lang yan iisa sa Biblia. Pag binasa nyo ang Jeremiah 32, tinuloy yan ng Panginoon, and there are a lot in Ezekiel and in Jeremiah, and then doon sa aklat ng Isaias. Paulit-ulit yan. Sabi ng iba, alam nyo, iisa lang, minsan lang binanggit itong tungkol sa New Covenant. No, hindi nyo naunawaan. Paulit-ulit yan. Hindi yan gagawin ng Diyos. Hindi magre-rely ang Diyos sa iisang talata sa Biblia para i-establish sa New Testament. Lagi yang may kasama, lagi yang may magpapaliwanag. Sabi ng Isaiah 34:16. Binibigyan niya yan ng kapartner para sa ganon ay merong witness na hindi lang iisa. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? So redundant po yan sa Old Testament. Paulit-ulit ang tungkol sa New Covenant, hindi lang naunawaan ng marami. Kaya, nung siya ay malapit ng mamatay, nabuhay siya muna
sang-ayon sa kautusan ni Moises, Galatia 4:4. And then, nung malapit na siyang mamatay, alam niya, magaganap na, kailangan niya kasing mamatay para sa ganon ay merong dugo na ihahain para sa new covenant. And then sinabi niya sa mga alagad, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Parang tapos na, which is poured out for you. Do this in remembrance of me. Kaya yung iba, dahil nagkukomunyon sila, new covenant na kami. Meron din kaming Jesus. Talaga, akala nila yon. Pero ang totoo, ang Panginoon ay naparito teaching all these things. 3.5 years. 3.5 years. Kaya itong seminar na ito ng 2 Sabado, mga kapatid, naku po, katiting lang ito. Excited na yata kayong umuwi. Katiting lang ito. Bukod sa buhay, itong ating gagawin, sabi ko sa inyo, wala ito. Hindi ko nga alam kung ano ituturo ko sa inyo sa dami. Pero kasama pa rin dyan, of course, yung pagtatatag ng iglesia. Yung sinabi ng Panginoon, "Upon this rock I will build my church." Nawala dito. One of the objective of the Lord is to put up a church. But those church people, sila yung mga pinag-aharian ng Diyos. And in covenanted with the Lord, sila yung mga naligtas. Tingnan niyo itong katotohanan ito, mga kapatid. Na lahat ng ito ay magkakaugnay-ugnay. Pero maraming mga nagsasabing born again, ang kinuha lang ay yung kaligtasan. At wala na silang panahon para alamin ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Wala na sa kanila ang covenant, bahala na dyan. Wala na sa kanila ang ibang bagay. Even discipleship. Ginawa ito ng Panginoon. He would not go in front of the Father without putting up disciples. Dahil kung siya lang ay namatay, inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit, walang naging alagad. Saan tayo? Away tayo ng away. Relihiyon lang meron tayo. Wala talagang nagpasa sa atin ng tunay na katuruan. At yan ang totoo. Tingnan niyo ang mga relihiyon. Kung ano-ano mga tinuturo sa ating kapanahon, I call my teachings the apostles' doctrines. Yan ang tinuro ng mga apostol sapagkat sa panahon na yan, naturuan ng Panginoon ng 3.5 years ang mga alagad. Tumanggap sila ng banal na Espiritu. Iniwan sila ng Panginoon with all this knowledge from the Lord and the power of the Holy Spirit. Kailangan yan. Hindi yung iisa lang. At ito ang ipinasa sa atin ng mga apostol. Ano mga tinuturo ng mga tao ngayon? They do not even use that word, apostles' doctrine. Mga tinuro ito ng mga apostol. Kaya't kung titignan niyo, lalo na sa mga susunod, ay makikita niyo, most of them. Hindi ako alis sa Biblia, pero sa aklat ng gawa ay makikita natin kung paano nila ginawa ang mga bagay na ito because ang nais ng Panginoon sa kanila, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. Kaya makikita ninyo na kayo ay mga tinuturuan ng mga utos ni Kristo. Maraming iglesia, walang pakialam dyan. Katulad ng sabi ko, mahalaga, ma-satisfy nila ang mga tao, wala silang pakialam kung anong nais ng Panginoon. Yun ang gusto ng marami. Pero ang Panginoon, ito ang tinatag niya. And in 3.5 years, bago niya iwanan ito, bago niya makumpleto ito, yan lang ang focus niya. Mga kapatid, nang umakyat ang Panginoon sa langit, pumasok siya, hindi siya naupo sa trono, pumasok siya doon sa larawan ng templo sa lupa. Dala ang kanyang banal na dugo, inihain ito para pawalang bisahin yung luma na sineremonyahan sa pamamagitan ng mga dugo ng mga hayop at ilagay ang bagong tipan. Pero bago yan mga kapatid, gaano kahalaga ang tipan na ito? Alam nyo, nung nagkasala si Satanas sa langit, doon nagpasimula lahat yan eh. Makinig kayo rito. Nang gumawa ang Diyos ng kaharian sa langit, kaya mababasa nyo sa Biblia, Kingdom of Heaven. Dahil meron na siyang kingdom sa langit.
Now, kung meron pang ibig sabihin, hindi ko alam, pero there was a kingdom in heaven, a perfect kingdom with all the angels. At ang pinapakita na Biblia sa atin, there are seraphims, there are cherubims, there are archangels, and there are angels. Yan ang mga populasyon sa langit na nandito sa Biblia. Nagrebelde si Satanas. Nasira yung perfectong disenyo ng Panginoon. What is that perfect design? The perfect design of God, ito ang perfecto sa Diyos, ay yung kanyang pleasure for eternity. Ginawa niya lahat ng bagay na masaya siya sa walang hanggan. Hindi siya maghahanap. Pero inalter ito ng kasalanan. And so during that time, mababasa natin ang sinabi ng Biblia sa 1 Peter 1:20. Ano ito? 1 Peter 1:20, sinabi niya, He was chosen before the creation of the world. Sino yan? Si Kristo po yan. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Ang Panginoon po yan. Saan siya pinili? Meron pa. Sabi pa ng aklat ng Efeso, tungkol naman sa mga tao, for He chose us in Him, sabi ni Pablo sa mga mananampalataya. He chose us in Him before the creation of the world. So tingnan niyo mga kapatid, nung magkasala ang dyablo sa langit, nagplano ang Diyos at namili siya ng mga ipapalit sa mga rebeldeng anghel. Pero kailangan ng tagapagtubos, pinili niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil alam niya na ang tao ay magkakasala. Pastor, alam niya? Bakit pa niya tinuloy? Wala siyang magagawa. Dahil kailangan niyang palitan ang mga rebelde sa langit, ang gagawin niya ay ganito. Gagawa ako ng tao, wala siyang pakpak, wala siyang maraming mata, 2 kamay, simple lang siya. At kukunin ko yung anyo ng taong yan, dahil siya ang aking ililigtas. Hindi ba niyo basa yan sa Hebrews chapter 2? Sa Hebrews chapter 5? Na kinuha ng Panginoon ang ating anyo dahil tayo ang ililigtas niya, mga lahi ni Abraham. Pero ang punto ko mga kapatid ay ganito. Dahil sa kasalanan sa langit, nagplano ang Diyos. At doon sa talatang yon, sa aklat ng Pedro ay sinabi niya na kinausap niya ang anak. Meron na palang anak noon. Tingnan niyo ito. Kailangan magkaroon ng anak. Pero makikita natin, wala pang mundo, wala pang daigdig, meron na siyang pinili. Pinili yan para sa langit. Hindi. Pinili yan para maging katulad ng kanyang bugtong na anak. Sabi niya rito, Ephesians, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless. Sa verse 5, wala dyan, ay upang maging katulad ng kanyang bugtong na anak. That is the purpose of human. Kasi, sa tao, si Kristo lang ang karapat-dapat sa Ama. And so, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, He became as like one of us and became a model for us, a dictionary for us, an example for us, para gayahin natin siya. Kasi, kung hindi natin sa tutularan, magkanya-kanya tayo na landas para tayong mga tupang ligaw. Nagbigay ang Diyos ng pamantayan, salita niya. Now, mga kapatid, ganito ang sabi ng Psalm chapter 2. And this is Christ, ang Panginoon ito, sa Old Testament. Ito ay hula tungkol sa Kanya. Sabi niya, I will proclaim the Lord's decree. Una, ang Panginoon ay naparito para magbigay ng bagong batas sa kaharian ng Diyos. It's not the law of Moses. I will proclaim the decree, the Lord's decree. He said to me, during that time, merong kausap ang Ama at sinabihan ito ng, you are my son. Today, I have become your father. There was a point of time na dahil sa layunin ng Diyos na iligtas ang tao na alam niyang mahuhulog sa kasalanan, ay kailangan niyang kausapin ang anak. And I believe that was a covenant between them.
nagkaroon ng tipan ng ama at ng anak, para isang araw, ang anak ay magkatawang tao upang bumaba sa mundong ito at iligtas ang tao. At turuang mabuhay ng katulad niya. Mga kapatid, sabi ko kanina, ang tao ay ginawa mula sa alabok. Sabihin mo sa katabi mo, ipaalala mo sa kanya, alabok ka lang. Amen? Bakit naman yun ang pinagkuhanan ng Panginoon? Kasi alam niya magkakasala ang tao. Mahuhulog sa kasalanan. Kaya ipinakita ng Diyos sa kanya, alabok ka lang. Pag magmalaki ka, patay ka. Pinalayas ko ang lahat ng mga rebelde sa langit. Kung magmamalaki ka, katulad ni Satanas, hindi ka makakarating doon. Isa yun sa layunin ng Diyos. Kaya ginawa niya ang tao mula sa alabok. At ipinaalala niya ang kamatayan sa aklat ng Genesis. From dust you came, from dust you will return. Kaya every time now and then, pag pumapasok ang pride sa atin, sabihin mo sa sarili mo, alabok ka lang. Every time na si David and Abraham, there were two men in the Bible, Old Testament, na kapag ka nakikita nila, na tila itinataas sila ng Diyos, they will remind themselves, ako'y galing sa alabok. Para ipaalala sa kanilang sarili, wala silang may pagmamalaki. Bakit? Yan ang ating tendency. Dahil inflicted tayo ng pride ni Satanas sa langit. Yan ang hinangad ni Adan. Nung kumain siya ng bunga ng puno, dahil sinabihan siya ni Satanas, na hindi ka mamamatay, sa araw na ikaw ay kakain, magiging matalino ka, mabubuksan ang iyong mga mata at magiging para kang Diyos. And alam ba ninyo mga kapatid na kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, tayo ay nagiging katulad ng Diyos. We become a ruler for us. Wala nang Diyos-Diyos, ako na ang batas dito. Kayo yung mga pastor na hindi na nananangan sa salita ng Diyos, sila na ang batas. Ingat kayo sa mga ganyan. Magagaling sila ang speaker. Malala ko sabi ni Pablo, I may not be a good speaker, but I make things clear to you. Nililinaw ko sa inyo ang mga bagay-bagay. I'm not a good speaker. Magsasawa kayo sa akin. Pero, ang ginagawa ko ay kailangan klaruhin ko. And, ewan ko mga kapatid, kung meron na kayong naringgan ito, I don't know. Itong sinasabi ko sa inyo, the reason why God created human is that because He wanted to replace the rebel angels. And from the day na nagkasala sila, bago pa niya lalangin ang mundong ito, there was a covenant between the Father and the Son. You are my son, today I have become your father. One day, gagawa tayo ng tao at itong mga taong ito magkakasala dahil sa pandarayan ng dyablo. Tutubusin mo sila sa pamagitan ng iyong banal na dugo. At itong mga taong ito ay kailangan din makipagtipan. Because God is a covenant-making God. Yan ang sabi ng ating susunod na punto. God is a covenant-making God. Kaya kung tatanungin ko kayo, do you have a covenant with God? Meron ka bang kasunduan sa Diyos? Alam niyo, marami hindi alam ito. Hindi ito alintana. Pero nalulungkot ako mga kapatid, makinig kayo rito. Pag ang isang tao ay walang interes sa tipan sa Diyos at hindi niya ito nais maunawaan, alam niyo kung anong dahilan? Yang taong yan ay parang may sumpa sa buhay. Because in the book of Psalm 25 verse 14, sinabi doon na ang Diyos ay nagpapakilala, nagsisiwalat ng mga sikreto niya sa mga may takot sa Kanya. At ano yung sikreto niya? He make His covenant known to them. Kaya, alam nyo, mga kapatid, makinig kayo. Pag walang interes ang tao sa covenant, sabi ko itong taong ito, wala itong takot siguro sa Diyos, kaya iniiwas siya ng Diyos tungkol sa pagkaalam sa covenant. Now, God is a covenant-making God. Totoo ba yan? Tingnan niyo ito. Nang magkasalang tao, ganito ang sabi niya later on sa aklat ng Hosea 6:7. As at Adam, binanggit si Adan, man ang ginamit sa ibang salin.
As at Adam, they have broken my covenant. They were unfaithful to me there. There means in the Garden of Eden. So meron palang kasunduan ang Diyos kay Adan. Anong kasunduan, Pastor? Di yung sinabi ng Diyos sa kanya, nung ilagay siya doon sa Genesis chapter 2 verse 15 to 17, ganito ang sabi niya. Genesis 2:15 to 17. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord commanded the man. Sabihin natin, commanded. Commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when the day you eat of it, you will surely die. Bumigkas ang Panginoon ng salita kay Adan na dapat niyang sundin. And it was a binding between God and human. That is a covenant. Kaya later on sa aklat ng Hosea, ay nababanggit, as at Adam, they have broken my covenant there. May tipan pala siya. Unang tao, may tipan na sa Diyos. At alam ko na ito ang binabanggit niya rito. Merong ipinangako ang tao na hindi siya kakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama dahil iniutos sa kanya ng Diyos. Pero they have broken that covenant. Sometimes, mga kapatid, later on, pag linaliman niyo ang pag-aaral tungkol sa covenant, makikita niyo yung law, yung promise, yung mga salitang katulad ng command ay tumutukoy sa tipan ng Diyos sa tao. Hindi lahat. Pero may mga pagkakataon. Now, itong covenant na ito ay 332 times na binanggit sa Biblia. Bukod sa napakaraming salita na katumbas ng covenant, like bond, will, pact, P-A-C-T. Yan ay mga salitang may kaugnayan sa covenant. Promise is sometimes used as a covenant or law. Ang mga salitang yan ay minsan ay pinalit sa tipan. But the word sa NIV, covenant was mentioned 332 times. At ito, na ang dalawang bahagi niyan, 2/3 of that word ay galing sa bibig ng Diyos. Bakit? Kasi kapag ka may gagawin ng Diyos para sa kanyang mga pinili, dahil kung hindi ka pinili, katulad ng Israel, wala kang tipan sa Diyos. Pag wala kang tipan sa Diyos, wala kang panghahawakan sa Kanya. Hindi mo pwedeng sabihin sa Kanya, Lord, thank you for your faithfulness. Bakit? May pinangako ba ako sa iyo? Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat yan ang ginagawa ng marami. God is faithful. Lalo na kapag may mga tinatanggap na mga material na bagay. Pag-uusapan natin yan. Hindi ko alam kung matatapos natin. Pero makikita nyo, mga kapatid, na itong mga covenant na ito ay ginagawa ng Diyos so that He can have a relationship with human. Pag ikaw ay walang covenant kay God, wala kang kasunduan sa Kanya, wala siyang obligasyon para iligtas ka, wala kang karapatan sa Kanyang mga pangako. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Kaya, kawawa ka. Kasi sa totoo lang, baka wala kang takot sa iyong puso sa Panginoon. Hindi ko sinasabi ito sa inyo. Doon sa mga may pagkakataon na mapakinggan yan, na walang ginagawa, walang interes sa covenant. Kasi akala nila, alam nila. Isang bagay yun, mga kapatid. Akala kasi nila, alam nila. Sabi ko kanina, it took the Lord Jesus Christ to teach His followers 3.5 years. Dahil yan ay magkakalakip. Yung 5 binanggit ko sa inyo. Kingdom of God, church, covenant, and discipleship o disciple, and ano pa isa? Lahat ng yan ay hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Hindi mo pwedeng kunin, oy, kaligtasan lang sa akin, ayoko na yan, dami na, sakit sa ulo yan. Okay. Mas lalo kang maraming mararamdamang sakit pagdating ng araw. Church, mga kapatid, is an institution for learning. Ang iglesia ay para yan, hindi para entertainment, hindi para tayo magsaya. Nang may
naitatag ang iglesia na ipinanganak doon sa Book of Acts chapter 2. And then there were 3,000 who were converted. Ano ang susunod na sinabi? They were baptized. And then? And they devoted themselves to the apostles' teaching. Devoted. Sabihin nga natin, devoted. Sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo, deboto ka ba? Mga kapatid, ang deboto, yung mabaliw-baliw. Nakakita na ba kayo nung mahal na araw, may nagpapasa ng krus, walang tsinelas, ang init-init ng araw? Deboto kasi yun eh. Yung pupunta ka sa parada na pagkatapos, aakyat ka doon, daming tao, ipasa-pasa ka sa mga ibabaw ng tao, deboto ka kasi. Pero ibang pagkadeboto ng mga tunay na Kristiyano, they devoted themselves to the apostles' teaching. They are learners. Ang disciple, learner yan. Hindi yan panglinggo. Walang nadidisciple sa linggo. Lingguhan, galing na tayo dyan. Pupunta ka lang sa church pagkalinggo. Hindi ka madidisciple kahit sinong magaling. Si Lord nga ihiniwalay ng 3 years ang kanyang mga alagad. Iniwan ang kanilang mga tahanan para lang ma-adapt nila ang kanyang katuruan. At naniniwala ako, base sa aking pag-aaral sa Aklat ng Gawa, yung mga na-convert na yon, bago dumating ang Acts chapter 8, halos 4 na taon mahigit na inalagaan ng mga apostol yung mga converts na yon. Ang una ay 3,000, then next is 5,000. Dumami sila. But, learner sila. Because that is the church. An institution for learning. Hindi ito entertainment. Katulad ng sabi ko sa inyo, kailangan mabago yung ating paradigm. Pag ayaw mag-aral niyang ulo niyo, tapikin niyo. Bakit? Ano naman yan? Pag yan ay hindi natututo sa salita ng Diyos, gagawin niyo lang kung anong gusto niyong gawin. Pagkatapos, ang suggestion niyo, ang mga kuro-kuro niyo, ang gusto niyo, yung tugma sa inyong nais. Hindi mo naman yung isasuggest, hindi mo naman yung gagawin kung hindi mo gusto. Pero hindi dahil gusto ng tao, tama yan. Malayo yan sa kalooban ng Diyos. Babalik na naman tayo sa importance of the word. Pero pinapakita ko sa inyo mga kapatid, una, you need to have a covenant with the Lord. Kailangan yan dahil ang Diyos, hindi kanya pakikitunguhan. Pastor, nakakaranas naman ako ng katapatan ni Lord. Pinaulan niya nung nakaraan. Alam mo, ngayon, naiinitan ako. Ay, di ba sabi ng Bible yan? Sa mga masasama, pinapaulan, pinapaaraw ng Diyos. Normal lang ang buhay nila. O gusto mong ganon? Pagkatapos, pag namatay ka sa impyerno, bakit? Wala kang tipan sa Diyos. Ang tipan ay special na pakikitungo ng Diyos sa iilan na gusto niyang katipanin. At kung titingnan ninyo ang Biblia, ang Diyos gusto niya na lahat ng tao ay tanggapin niya. Pero ang marami ay hindi tutugon sa nais ng Diyos. Sabihin nga natin, response. Minsan pa, response. Kasi yung iba, gusto nilang maligtas and then tapos na doon. No! You need to respond in faith. Hindi mo pwedeng alisin ng nagtanong yung mga tao na sumampalataya kay Pedro, brothers, what shall we do? Hindi sinabi ni Pedro sa kanila, okay na kayo, sumampalataya na kayo. You are saved forever na. No, ano sabi ni Pedro? Repent and be baptized, every one of you. Aba, work yan ah. Hindi yan work. It is an act of faith, response of faith. Ang repent and be baptized. At pagkatapos nun, pag nakita ng Diyos na totoo, seselyuhan kanya, pag-aari kita, ibibigay niya sa iyo ang kanyang banal na Espiritu. O ngayon, di makakakilos ka na sa nais ng Diyos kasi nasa iyong banal na Espiritu. Kung wala yon, ay irelihiyoso ka lang. Pupunta ka sa church. Gagawin mo ang gusto mo doon. Pagka ayaw mo ng ginagawa ng church, iiwanan mo. Ganyan ang marami, mga kapatid. Anyway, napupunta ko rito sa ibang bagay dahil sa nakikita ko. Sa Ezekiel
16:59 to 60, ganito, "This is what the sovereign Lord says, I will deal with you as you deserve, because you have despised my oath and breaking my covenant." Tingnan nyo, sinasabi ng Panginoon dito, ang tipan ko sa inyo ay, meron akong sinabi na kapag ginawa nyo ito, hindi nyo ito ginawa, parurusahan ko kayo. Pag nagparusa ba ang ama, masama siya? No. Ang dinidisiplina ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Bakit? Kasi may tipan siya sa kanila. Usapan natin yan Itutuwid kita, anak kita At ang sabi nga ng Hebrews 12:5, pag hindi ka tinutuwid, 6, pag hindi ka tinutuwid ng Diyos, hindi ka anak. Kaya, minsan mga kapatid, pag may nagkasakit na kapatira, alam kong matigas ang ulo, sabi ko, praise the Lord. Hindi ko lang masabi sa kanya, anak ka ng Diyos. Kasi magagalit yun, hindi nila alam Pagka nagkasakit, Lord, bakit ako pa? Huy, ikaw ang concern ng Diyos Inaayos ka niya. Bakit naman tatanggapin ko yan? Kasi the Lord have healed me in everything. Di ba sinabi niya yun sa Israel? Pero pag binasa mo yung 1 Peter 2:24 sa New Testament, kay Pedro, ang ibig niya sabihin ay pagagaling ka niya sa iyong mga pagkakasala. Sa Old, totoo yan. Pagagalingin sila sa lahat ng kanilang karamdaman. Kasi pag meron silang karamdaman, may galit ng Diyos sa kanila, may kasalanan sila. Pero sa atin ngayon, kung meron kayong karamdaman, Lord, bakit ako naman? Hindi anak, kailangan mo yan. Sabi ng Panginoon kay Paul. Kailangan mo yan, anak. I prayed for this 3 times. Sabi ni Paul doon sa chapter 12 ng 2 Corinthians. Pinanalangin ko itong thorn of the flesh na ito. Wala naman sinabi sa akin si Lord, Paul, my grace is sufficient for you. Di ba yun ang sagot ni Lord sa kanya? Ano ibig sabihin nun? Hindi kita pagagalingin kasi pag pinagaling kita, magyayabang ka na naman. Kaya congratulations pag may karamdaman ng mga Kristiyano. Alamin mo muna, hindi lahat. Gusto tayo pagalingin ng Panginoon, kaya lang may purpose ang mga adversities. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 8. Yet in everything God works for the good of those who love Him. Nagmamahal ka sa Panginoon, tinatrabaho ka niya para lalo mo siyang mahalin. Wala nag-amen, Lord, bahala sila. Kasi hindi yan napapakinggan ng marami at masakit yan sa mga Kristiyanong hindi nakakaunawa sa paraan ng Diyos. Purihin ang Diyos. Hindi nagreklamo si Pablo. Hindi lang yun ang sakit ni Pablo. Mahina rin ang kanyang mata kapag nagbabas. Ano ba yan? Wala pang salamin nun. Pastor, saan mo nabasa yan? Sa aklat ng Galacia. Nang sinasabihan ng mga taga-Galacia, alam niyo kung kaya nilang dukutin ang inyong mga mata, bibigay niyo yan sa akin kasi mahina ang kanyang mata. Buti nga tayo, nakakapagbasa na. But anyway, God is a God of covenant. Hindi ka pakikitunguhan ng Diyos na wala siyang pangako sa iyo. Kaya yung mga kumukuha ng pangako sa Old Testament, sa mga Israel, alam niyo, ginagawa niyong sinungaling ang Diyos. Sasabihin ko sa inyo ng diretsahan, if you claim the promises of God to Israel, you are making God a liar. Sino yung mga pastor? Sino yung mga yan? Ayan yung mga nagsasabing, Lord, itong lupain na ito, I claim it, Lord, I claim it. Uy, hindi yan sa iyo. Lord, magtatagumpay ako laban sa aking mga kaaway. Lord, pagpapatayin mo sila, Panginoon. Hoy! Sabi ni Kristo, mahalin mo ang iyong kaaway. Lord, ginawan ako ng masama, Panginoon. Kinuha ang aking tsinelas. Ibigay mo ang iyong sapatos. Di ba yun ang law ni Christ? Bakit meron tayong ganito? Iba ang New Covenant. Kaya lang yung ibang mga kapatiran natin sa ibang iglesia, halo-halo. Halo-halo. Anong nangyari sa kanila? Ang nangyari sa kanila, nasisira. Alam niyo ba yung sinabi ng Panginoon? Huwag ninyong ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan o ang lumang alak sa bagong sisidlan sapagkat parehong masisira. Ano ibig sabihin ni Lord doon? Na yung alak na bago huwag mo ilagay sa lumang lalagyanan o kaya yung
lumang alak ay huwag mong ilagay sa bagong lalagyanan kasi parehong masisira. Ang ibig sabihin ni Lord yan, huwag mong paghalu-haluin yung tipan ng Diyos sa Israel at yung tipan ng Panginoon sa atin ngayon. Huwag niyong gagawin yan, masisira kayo. Bukod sa sirana, masisira talaga pananampalataya mo. Biruin mo, umaasa ka, Lord. Bibigyan mo ako ng eroplano, Panginoon. Kasi pangako mo, payayamanin mo ako. Hoy, hindi ko pangako sa iyo yan Pangako ko yan sa Israel, pero hindi ko yan pangako sa inyo. Tingnan niyo mga alagad ko. Nung sila humayo, pinatanggal ko lahat ng wallet. Tama? Iwanan ninyo yung mga lukbutan. Hoy, sino nagdala ng wallet sa inyo? Sabi ni Lord. Ngayon, hindi. Lord, payayamanin mo. Sino gusto yumaman dito? Oh, amen! Sino gusto yumaman dito? Amen! Amen! Anak ko, nandun kasi sa ulo sabi ni Lord, huwag kayong maghangad ng kayamanan dito sa lupa. Pag binasa niyo 1 Timothy 6, 9 and 10, sino mang nagnanais yumaman, inilalagay niya ang kanyang sarili sa lahat ng uri ng problema. Gusto mong masira ulo mo sa pagnanais maging mayaman? Sapagkat ang kayamanan o ang pera ay kalaban ng Diyos sa puso ng tao. Palalakihin niya ng ulo mo. Magiging logocephalus ka. Mga kapatid, pag pinayaman kayo ng Diyos sa normal na kaparaanan, nagtatrabaho kayo, tapat kayo sa inyong ginagawa, praise the Lord. Hindi yung ikaw ay trabaho dito, trabaho doon, pagkatapos, pag namatay ka, goodbye. Ano ibig sabihin? Iniwan mo lahat yung kayamanan mo. At kung payamanin ka ni Lord, sabi ni Lord, gamitin ninyo ang inyong mga kayamanan para makaakay kayo ng mga kaibigan. Ano ibig niya sabihin? Sa kaharian ng Diyos. Now, alam nyo, hindi lang ako pangaral sa mga ganyan Sa akin, minsan, 2 beses ko lang sabihin sa amin. Ayaw nyo magbigay. Bahala kayo. Hindi ko naman kailangan yan. Binigyan ako ng Lord ng paraan. Baka pag narinig nyo, wala akong sweldo. Sino gusto maglingkod sa Diyos? Walang sweldo. Diyan mga member, Yung ginagamit naming lugar namin, yun ang, magbigay kayo dyan sa lugar natin kasi pag ayaw niya, ipaupa ko yan. Lalaki pagkita ko. Yun lang ang sinasabi ko sa kanila. Diyan mga member, pwede silang magpatuto sa inyo. Pag may kailangan kami, mag-ambag tayo dito. Bigay. Pag walang pangangailangan, ewan ko. Pero, naniniwala ba kayong kaya kayong bigyan ng Diyos ng kailangan mo? Kung gusto ka niyang payamanin, payayamanin ka niya? Mga kapatid, ito ang ating Diyos. But, it must have to be a promise to you. Tipan ng Diyos sa iyo. Kung wala ka sa tipan, naku po. I-explain ko muna sa inyo. Sa Biblia, makikita natin merong level of covenant. Yung personal. Halimbawa, si Abraham is a personal covenant. Later on ay pinasa sa Israel. That is national. Later on, kay Christ, international. Sabihin natin, international. Yun yung sabi ng Panginoon, go into all the nations and preach the gospel. Go and make disciples of all nations. Nations. International yan. Pero pag ang Diyos ay nakipagtipan, makinig kayo rito, kinukuha ka niya na pangakuan ng maganda. Kaya walang tumanggi kay Lord sa pakikipagtipan sa Kanya. Ewan ko kung meron dito. Gusto niyo tumanggi kay Lord? Sino gustong tanggihan si Lord? Ay nako, patay kang bata ka pagka ikaw ay tumanggi. Kasi lahat ng plano ng Diyos sa ikabubuti mo yan Sa ikabubuti mo yan, lahat ng pangako niya. Kaya lang, sundin mo lang yung nasa tipan niya. Kailangan mo lang alamin yung tipan niya. Ano ba mga pangako mo sa akin dyan, Lord? Kung hindi mo inaalam, malilito ka talaga. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, akala ng marami, inaangkin nila yung mga pangako sa Israel. Hindi. Hindi yan para sa inyo. Yung sa atin ngayon ay yung mga pangako kay Kristo.
At mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Ang problema ng mga pangako kay Kristo, kailangan mong manalig sapagkat hindi nakikita ang mga pangako ni Kristo ngayon. Pangwalang hanggan yan, eternity. Pastor, paano naman yung pangangailangan natin? Sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Bibigay naman niya yan. Kakapusin ba siya? Hindi. Kaya lang, yung mga bagay na ito na ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon sa mundo, ang ating kaisipan ay nandun sa walang hanggan. Set your minds on things above, not on earthly things. Set your hearts on things above, where Christ is seated on the right hand of God. Nabubuhay tayo na parang pilgrims dito. Alam natin yon. And so ang focus natin, hey, hindi ito ang ating tunay na tahanan. Amen? Ipinapakita ko lang sa inyo, iba ang tipan ng Diyos sa Israel at iba kay Kristo. Anong gusto nyo? Yung luma o yung bago? Titingnan natin sa susunod na session.